7, 6, 5, 4, and Magandang gabi sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay si Joey Milton. At ngayong gabi sa tulong ng aking nanay at ng aking pastor, nais kong ibahagi sa inyo ang kaunting kwento namin. Ang Pasko ay palaging isang magandang panahon ng taon sa aming bahay. Ang asawa ko, si Robert, minahal ako ng buong puso. At ang aming anak, si Joey, ay nagdala ng karagdagang saya sa lahat ng aming ginagawa. Ganito ang buhay na aking ipinagdasal. Ang pamilyang Miller ay isang kumikinang na tanglaw ng kaligayahan sa aming simbahan. Sa bawat oras na bukas ang mga pintuan ng simbahan, ay naroon sila. Tuwing Pasko,
Bumibili si nanay ng isang malaki at pulang Christmas candle na sinisindihan niya paglubog ng araw tuwing gabi ng Disyembre. Itinago niya ito sa harap ng bintana namin para lahat ng tao sa kapitbahayan namin ay makikita ito. Pinahayaan ko na kasindi ang aming Christmas candle hanggang sa oras ng pagtulog sa gabi. At kadalasan, kaya ko patagalin ang isang kandila buong buwan ng Disyembre. Si Sarah Miller ay may likas na talino sa pagsasalita at sa musika. Kaya noong si Joey ay may about 6 years old, tinanong ko si Sarah kung kaya niya mamahala sa aming mga programa sa Pasko. Walang ginagawa si nanay na half-hearted. At ang aming Christmas program ay hindi pinalagpas ni nanay. Ginawa niya ng buong puso ang paghahanda dito para sa pagtatanghal. Hindi nagtagal, halos lahat ng tao sa simbahan ay nakasali. At kahit matrabaho, lahat ay nagustuhan nito. Sabado bago ang Pasko ay nagkaroon kami ng dress rehearsal na nagsimula ng tanghali. Upang bigyan ako ng ilang oras upang makapag-isip, nagalok si Robert na dalhin si Joey sa kanilang paboritong tapsihan. Si Robert ay palaging ganon, maalalahanin. Kaya pumunta kami ni Itay at kumuha kami ng tapsi sa tapsihan. Gusto kong kasama ang tatay ko. Siya ang aking bayani. Nagsimula ang rehearsal mula tanghali hanggang alas 3. At si Sarah ay namuno at nag-supervise ng mga bagay na animoy isa siyang eksperto. Bago ito matapos, alam na ng lahat kung ano ang gagawin. At dahil dito, tila hindi ko yata kaya maghintay. Hindi ko na mahintay pa para ipagtanghal ang aming pagtatanghal sa linggo ng gabi. Talaga naman excited at tuwang-tuwa kami lahat. Nung linggo ng hapon, nagplano kaming bumili ng burger at soft drinks alas 4. Pero sinabi ko kay Robert at Joey na mauna na sila. Kailangan ko ng ilang oras pa na mag-isa upang manalangin at suriin ang mga detalye. Sa huling minuto, nagkaroon ako ng ideya na kunin ang aking Christmas candle para sa simbahan at ilagay ito sa harap ng platform. Naisip ko kasi na ito ay mas lalong magpapaganda sa dekorasyon. Tandang-tanda ko ang unang programa yun. Nanghiram kami ng tupa sa isang lokal na magsasaka. At 5 minuto bago ang programa, nagsimula maglundag-lundag ang tupa sa paligid ng entablado at nagpapasaya sa lahat. Napasaya ito na husto sa lahat ng naroon. Record-breaking yung attendance nung gabing iyon. At sa sobrang kaba ko ay halos hindi na ako makaupo. Ngunit nang tumayo si Pastor Morgan upang salubungin ang lahat, pinakalma ng Diyos ang aking diwa at napalitan ng aking kaba ng nag-uumapaw na saya. Isang magandang hapon at gabi sa inyong lahat. At maligayang pagdating sa pinakaunang programa ng Pasko dito sa simbahan. Gusto kong magpasalamat lalo na kay Sarah Miller para sa kanyang pagsusumika para maorganisa ang lahat ng ito. Hindi tayo magkakaroon ng ganitong programa kung wala ang tulong niya. Ngayon, gusto kong anyayahan kayong lahat na maupo at nawa ay mag-enjoy habang bumabalik tayo sa Gusto kong anyayahan kayo lahat na maupo at nawa ay mag-enjoy habang binabalik tayo ng choir sa oras ng pinakaunang Pasko. Gonna go down to the manger of Bethlehem, see the little baby in the manger.
ating harayain na nakatayo tayo at kasama natin ang mga pastol habang ipinapahayag ng mga anghel ang pagdating ng Mesiyas. Amen. Isipin natin na tayo ay naglalakbay kasama niya papunta sa saksaban at titingin sa mukha ng simbolo na si Jesus. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang kamanghamanghang pangyayari ang gabing iyon. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Oh, may the world in sin and error biding till He appeared and the soul felt His birth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder is a new and glorious dawn. On your knees, oh hear the angel voices, oh Lord divine, oh night when Christ was born, oh Lord, oh holy night, oh night divine. He taught us to love one another. He saw His love and His gospel His peace. Change shall we pray, for the Savior's our brother, that in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raising, that all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. No end, no end. Oh, night, oh, night divine. No end, no end. Oh, night divine. Ang unang programang iyon ay isang malaking tagumpay at nagustuhan ito ng lahat. Mula noon, si Nanay ang namamahala sa programa ng Pasko.
ang tanglahat ay nag-aabang dito sa buong taon. Itinuloy din ni Robert at Joey ang kanilang pamaskong tradisyon. Sabado ng alas 10 ng umaga ay almusal sa tapsihan at linggo alas 4 ng hapon ay sa lugar ng kanilang paboritong fast food. Lumaki si Joey na sobrang close sa kanyang ama. Tuwing umaga, pagkaalis ni Itay papunta sa trabaho, binabasa namin ni Nanay ang Biblia. Siya ay may schedule kung saan babasahin namin ang kabuuan ng Biblia sa buong taon. Nasiyahan ako sa panahong nagbabasa kami ni Joey ng Biblia. Gusto ko rin yung madalas na pakipag-usap kay Joey tungkol sa pagtitiwala kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Ipinaliwanag sa akin ni Nanay na mahal ako ni Jesus at namatay siya sa krus para hugasan ang aking mga kasalanan. Sinuri ko ang lahat ng mga talata sa Biblia tungkol sa pagtanggap kay Kristo. Ngunit para sa ilang kadahilanan, parati itong pinagpapaliban ni Joey. Ang kaligtasan ni Joey ang naging pangunahing focus ng lahat ng aking mga panalangin. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilya Miller ay unti-unting nagsimulang magkaroon ng ilang mga pagsubok. Nagsimulang mag-backslide si Robert. Walang nakakalam kung bakit. Ngunit nakikita ng lahat ito. Si Robert ay lumalayo sa kanyang pamilya at sa kanyang Panginoon. Akala ko, dahilan nito para ang tensyon sa aming tahanan ay talagang mahirap ng tiisin. Noong mga 15 anos ako, ibang tao na talaga tatay. Malaki na ang gap niya sa amin. Parang ang kanyang isip ay palagi nasa ibang lugar. At lagi siyang umaalis. Sabi niya para sa trabaho, pero hindi talaga ako sigurado dito. Ilang beses ko kinausap si Robert para malaman kung makakatulong ako. Pero sa ginagawa niya, napakalino na ayaw niya akong makita o makipag-usap man lang. Pagdating ng Disyembre, tulad ng dati, inilagay ko ang kandilang pampasko namin sa harapan ng bintana. Sinabi ko kay Joey na sa tuwing nakikita namin ang kandila na nakasindi, maaaring paalalahanan tayong ipagdasal ng kanyang tatay at huwag mawalan ng pag-asa na gagawa ang Diyos ng himala. Noong araw ng Christmas program, lumabas kami ni tatay alas 4 para mag-tapsi, gaya ng dati. Pero ayaw niya magsalita. Kapag tinatanong ko siya, nagagalit lang siya at sinasabihin ako na isipin ko na lang ang sarili ko. Pag hindi ko siya nilulubayan, binabato niya ako ng mga masasakit na salita at talaga namang matatandaan ko habang ako'y nabubuhay. Nang magsimba sina Robert at Joey para sa programa, alam kong may mali. Si Joey ay tila bagabag, habang si Robert naman ay nakamakitaan ng galit sa kanyang mukha. Nananalangin ako na sana ang mga kantang pampasko kahit papaano ay makaantig sa puso ni Robert. Hindi ko akalain na ang lahat ay malapit nang magbago. Isang mapayapa at magandang gabi sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aming taunang programa sa Pasko. Kami ay natutuwa na kasama namin kayo upang ipag-iwang ang regalo ng Diyos sa kanyang anak. Tayo po ay sama-sama umawit habang sinasalubong ang maligayang pagdating ng Panginoong Hesukristo, ang pag-asa ng buong mundo.
John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi pagkakaamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahalagang tandaan na unang minahal tayo ng Diyos. Ngayong gabi, masisiguro kung mahal ka ng Diyos. Kahit sino ka man, kahit ano pa ang ginawa mo, mahal ka ng Diyos. At ngayong gabi, inaabot ka niya ng may pagmamahal na sinasabi, lumapit ka sa akin, magtiwala sa aking anak na maging ang iyong tagapagligtas. Nagbibigay ako ng paraan para sa iyo upang mapatawad ang iyong mga kasalanan. Inyong kunin ang aking regalo ng kaligtasan. At sumama ka sa akin magpakailanman sa langit. Ngayong gabi, ay inaabot ka ng Diyos. Matatanggap mo ba ang kanyang regalo? Pagkatapos ng programa, si Itay ay tila nagpakita ng pagtatangka humingi ng tawanan. Pero alam kong hindi ko na talaga makakalimutan ang mga sinabi niya sa akin noong hapong yun. At pagkatapos sa araw ng Pasko, umalis na siya. Ganun lang. Umalis na siya. Umalis na si Robert. Dalawa na lang kami ni Nanay. Ang aming pamilya sa simbahan ay pinalibutan kami ng mapagmahal na mga bisig at sinubukang tumulong. Ngunit pareho kami ni Joey na malungkot
Iyak ako ng iyak, pero lumayo lang si Joey. Nadurog ang puso ko para kay Joey at sa kanyang ina nang iwan sila ni Robert. Ginawa ng aming simbahan ang lahat ng aming makakaya. Ngunit isang kadiliman ang sumalubong kay Joey na hindi matatanggal. Dalawa na lang kami ni nanay. Tila, pakiramdam ko ay hindi na kami isang pamilya. Kailangan ni nanay na kumuha ng ibang trabaho para mabayaran ng mga bayarin. At ako ay nag-iisa sa halos lahat ng oras. Kaya naman, ang aming pamilya, ang simbahan ay gumawa ng effort. Ngunit hindi ko gusto ang kanilang awa. Gusto ko ang tatay ko. Ang Pasko ay hindi na gaya ng dati pagkatapos noon. Noong una, ang panahon ng Pasko ay nagbabalik ng baha ng masasakit na alaala. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang kinang ng aking kandila ng Pasko ay nagpapaalala sa akin na si Jesus, ang liwanag ng mundo, ay nagmamahal at patuloy na gagabay sa atin. Bakit umalis si tatay? Siguro alam ni nanay ang dahilan. Ngunit, hindi naman niya sasabihin. At the end of the day, napagtanto ko na hindi mahalaga kung bakit siya umalis. Ang mga masasakit na salitang sinabi niya sa akin nung araw na yon, ng event, ay paulit-ulit sa aking isipan. Araw-araw ako nagdarasal para matulungan si Joey. Siya ay nalilito at naguguluhan. Ngunit, mabilis itong nakalitan ng galit. Ang mangmang ko daw, sabi ng tatay. Bumagsak ang mga marka ko sa pagkaalis. At hindi nagtagal ay bumagsak na ako sa kalahati ng aking mga klase. Marami rin siyang sinabi. At sa sunod-sunod na kabiguan, sinimulan kong patunayan na tama siya. Nagsimulang umuwi si Joey na may black eye at duguan ng mga kamay. Dinala ko siya kay Pastor Morgan para mabigyan ng payo, ngunit tila iyon lang ang mas lalong nagpagalit sa kanya. Sinimulan ko makipagkita kay Joey bawat linggo. Ngunit pinigilan niya ang aking pagtatangkang tumulong sa magkahalong pananahimik at wala akong pakialam na sa loob. Sa sumunod na Pasko, halos hindi na makilala si Joey bilang isang malambing na batang lalaki na naaalala ko. Galit na galit siya, at gaano man karami ang mga tao sa paligid niya, parati siyang nag-iisa. Nung dumating ang oras para sa Christmas program ng simbahan, halos hindi na ako makalakad papasok ng simbahan. Alam ko masakit sa damdamin ni nanay, pero nilaktuhan ko ang programa niya noong gabing yan at tuwing araw ng Pasko simula noon. Sa katunayan, ayaw ko na talaga yung buong season ng Pasko. Ang bawat puno na may palamuti at Christmas carol ay nagpapaalala sa aking ama. At ang kandila ng Pasko ni nanay na kumikinang sa harap ng bintana ay tila lalong nagbigay po ang sa puso ko. Lumipas ang mga taon at makailang Pasko. Nadudurog ang puso ko tuwing sasapit ang Disyembre habang masaya ang buong mundo. Si Joey naman ay lalong nabaon sa sarili niyang mundo. Sa awa naman ng Diyos, nagawa naming maipasa siya sa high school. At habang ang kanyang mga grades ay hindi sapat para makapasok sa anumang dissenting kolehiyo, kahit papano ay mayroon siyang isang diploma. Laking ginhawa ni nanay nung makatapos ako at pinagmamalaki yung hapag-hapag na diploma na para bang idilitas ako nito kahit kapag. Wala akong paki kahit kahihinatnan ko ay pagtrabaho sa fast food o sa karinderya habang buhay. Talagang natutuwa ako sa tuwing nakikipagkita si Joey sa aming opisina. Ang aming mga pag-uusap na yun lamang ay ang tanging bagay na hindi niya pinagkait sa nanay niya. Gayon pa man lang siya ay tumungtong sa 18 taong gulang, nawala siya sa aming simbahan kasing bilis na para bang nilamon siya ng mga anino na bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Hindi ako naghanap ng mga kaibigan. At sa totoo lang, siguro dahil sa baka ako ay lalo mas pagmakakasalamuhan ng mga masasamang tao. Ngunit ang pagiging mag-isa sa sarili mong mundo ay lubhang mapanira. Madilim ang naging ang aking lakas. Ang kasalukuyan ko naman ay hindi talaga maganda. At ang aking kinabukasan ay tila ba wala na rin. Wala na akong pag-asa. At alam ko naman ito.
Nagtatrabaho ako ng 60 oras sa isang linggo para lang hindi kami maputulan ng kuryente. Ngunit noong Disyembre, naglaan ako ng kaunting oras para ma-organize ang programa ng Pasko. Ito ang tanging highlight ng aking taon. Inilista ko ang aking buhay sa pamagitan ng mga awit na aming kinanta. Bawat isang awit ay parang isang kabanata sa isang diary. Isang bagong bagay na itinuro sa akin ng Diyos o ibang paraan na inassure niya ako at binibigyan ako ng pag-asa. Natigilan ako na makatanggap ako ng tawag. Ito ang araw ng Christmas program at naroon si Joey Miller sa telepono. Hindi ko siya nakita sa loob ng maraming taon. Siya daw nasa kulungan dahil sa pambubugbog sa isang lalaki na muntik nilang mapatay sa isang kulong sa bar. Siya ay nakulong sa loob ng 2 araw. Ang lalaking kanyang sinaktan ay magiging maayos din naman. Ngunit ito ay hindi ito ang unang pagkakataon ni Joey sa kulungan. At ang piyansa ay mataas. Halos kapantay na kung anong mayroon ako sa akin. 2 tao lang sa mundo ang naiisip ko makakatulong sa akin. At hindi ko talaga kayang tawagan si nanay. Kaya tinawagan ko na lang si Pastor Morgan. Alam ko nga ang halaga ng piyansa ay tumutugma sa aking ipon at hindi pagkakataon lamang. Parang bumubulong ang Espiritu Santo sa aking tainga. Ikaw ay nagdasal ng ilang taon para sa isang paraan upang makagawa ng pagbabago sa buhay ng batang ito. Ito na ang pagkakataon mo. Dumating si Pastor at kinuha. Di niya ako tinuruan o pinangaralan. Sinabi niya sa akin ang tanging kondisyon niya para makapagpiyansa ay tumulong ako sa Pasko, sa Christmas program ng simbahan. Noong gabing iyon, nang lumabas ako mula sa dilim, patungo sa kumikinang na liwanag ng labi ng simbahan, nanikip dibdib ko at ang aking tiyan ay tila ba pababa na sa aking sapatos. Libo-libong Christmas lights ang nagpaningning sa simbahan at sa harapan mismo ng entablado ay ang kandila ng Pasko ni Nanay. Ito ay ang eksakto sa pagkakaalala ko nung huli kong makita. Nung huling nakapunta ako dito sa simbahan, sa gantong gabi rin, tila yun ang naging katapusan ng lahat. Tumigil si Joey sa entrada ng auditorium at saglit na tumayo doon kung saan siya ay tila statwa. Ang damdamin ko ay medyo naguluhan. Dapat ba akong magsalita? Dapat ba na manahimik na lang ako? Sa isang iglap, naisip ko na maaaring tumalikod siya at tumakbo. Ngunit siya ay humakbang papasok sa auditorium at naupo sa huling upuan. Akala ko naghahalusinate ako na makita ko si Joey sa huling upuan. Nakaupo sa may gilid ng mga anino ng Christmas lights na siyang nagpaliwanag sa kanyang mukha. Ang kanyang karaniwang masama ekspresyon ay mas lumambot, naging maamo, nakakapagtaka. Nanalangin ako na hawakan ng Diyos ang kanyang puso at manumbalik ang aking anak sa Diyos. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin, kaya nagdasal na lang ako. Nagdasal na lang ako. Isang magandang gabi po muli sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aming taunang Christmas program. Salamat sa inyong pagdating. Simulan natin ngayong gabi sa pamamagitan ng pag-awit ng ilang pamilyar na awitin upang simulan ang ating pagbibitaw sa mabiyayang regalo ng Diyos sa kanyang anak. Wait lang. Reign of
Dumating si Jesus sa mundong makasalanan, isang mundong walang pag-asa. Siya ay dumating upang magdala ng kapatawaran at salvation, pag-ibig, kagalangan at kapayapaan. Dumating siya sa isang daigdig na nababalot ng dilim at nagdala rin ng malawalhating liwanag. Ngayong gabi, tandaan natin na mahigit 2,000 taon na nakalilipas nang ipinanganak ang ating pag-asa, si Jesus. Amen. See the red starlight shining all throughout the stable as the babies rise and start the first to fly. We sing the song in chorus with the angels, the glorious news that echoes through all time, shouting peace on earth, goodwill to all the nations. For Christ is here and hope is born this night. For Christ is here and hope is born this night. The dark of night is falling, the hope of God is calling, the Son of God has come on earth to dwell. Behold the child of promise, God's lasting rest upon us, all God with mercy for Emmanuel. I can see the angels singing, their praises now are ringing, and I find the sky on us in Jesus' and comes to bring salvation to the earth. We sing the song in chorus with the angels, the glorious news that echoes through all time, shouting peace on earth, goodwill to all the nations. For Christ is here and hope is born this night. For Christ is here and hope is born this night. For Christ is here and hope is born this night. Ngayong gabi, alalahanin natin ang dahilan kung bakit naparito si Jesus. Amen. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na si Jesus ay dumating upang mamatay para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan Amen. at mamuhay kasama siya magpakailanman. Sinasabi ng Galatians 1:4 na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating kasalanan upang mailigtas niya tayo sa kasalukuyang masamang sanlibutan ito. Karamihan sa atin ay madalas marinig ang mensahe ito at siya yung dahilan kung bakit hindi na naaantig sa ating mga puso. Ngayong gabi, iyo sana masilay si Jesus, ang iyong tagapagligtas na namatay kung saan tayo dapat namatay.
damhin ang paghihirap na dinanas niya para sa iyo. At hilingin natin sa Diyos na durugin ang ating mabato na puso. Amen. Amen. Ang bawat kanta ay tila patama sa akin. At naalala ko ang aking sarili sa lahat ng mga kwento tungkol kay Jesus na narinig ko nung bata pa. Mula sa sanggol sa sabsaban, sa carpenter shop, sa paghihirap sa krus. Bigla akong natauhan na si Joseph ay medyo nawala sa kwento ni Jesus. Noong nagsimulang maging mahirap ang mga bagay para kay Jesus, wala roon na kanyang ama. Siyempre, hindi umalis o nawala na lang basta si Joseph sa kanila. Pero anumang nawala ay sadyang wala na. Pinagmasdan ko si Joey sa buong programa. Nakita ko ang magkasubungat na emosyong naglalaban sa kanyang mukha. At nanalangin ako. At pagkatapos ay tinamaan ako ng parang suntok sa tiyan na kahit ang Diyos ay inabandona ang kanyang anak. Noong siya ay nasa krus, si Jesus ay sumigaw sa kanyang ama, "Diyos ko, aking Diyos, bakit mo ako pinabayaan?" Natapos ang programa na hindi ko napapansin. Karamihan sa mga tao ay wala na at si Pastor Morgan ay nakaupo na sa tabi ko. Lumingon ako at may pakit na sinabi ko sa kanya, "Maging ang Diyos ay pinabayaan ng kanyang anak.
Yun ba talaga ang ginagawa ng mga ama? Hindi, Joey. Tayo ay nabibigo at nagkakasala araw-araw. Ngunit, tumalikod ang Diyos sa kanyang sariling anak para hindi niya tayo matalikuran. Si Jesus ay nagbayad doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. At ang pangako ng Diyos sa lahat ng mananampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak. Bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinangako din ng Diyos na hindi niya tayo iiwan o papabayaan man. Hindi niya sinisira ang kanyang mga pangako. Hindi mo kailangan mag-isa. Mayroon kang makalangit na Ama na nagmamalasakit sa iyo. Ang tagapagligtas na namatay para sa iyo. At mayroon kang nanay dito na nagmamahal sa iyo. Nakatayo doon si nanay. Tahimik, lumuluha ang mga mata. Sa dami ng Christmas lights na nagniningning at nagliliwanag sa paligid, napagtanto ko na umiiyak din ako. 22 taong gulang na umiiyak na parang sanggol. Napayakap si nanay, muli, hindi ko ito napinansin. Maligayang Pasko na, sabi ko. Sa unang pagkakataon, mula noong ako'y 15 taong gulang, mula ito sa puso ko. Maligayang Pasko, Joey. Alam ko kung ano ang kailangan kong gawin. At hiniling ko kay Pastor Morgan na tulungan ako. Si Jesus ay namatay para iligtas ako. At matagal ko na siyang tinantihan. Si Joey ay handa na magtiwala kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. At ito ay isang kagalakan na makita ko noong ginawa ng Diyos sa kanyang puso. Kahit gaano ako nagdasal para sa sandaling ito, pakiramdam ko ay nakatira pa rin ako sa isang pangarap. Ang aking anak na lalaki ay nananalangin at humiling kay Jesus na patawarin siya sa kanyang mga kasalanan. At pagkatapos ay hiniling niya kay Jesus na linisin siya at maging kanyang tagapagligtas. Muli kong niyakap ang aking nanay at muli kaming dalawa ay umiyak. Di ko makakalimutan ang saya ng sandali niyo. Isa ito sa pinakamatatamis na pangyayari sa mga nasaksihan ko. Nanalangin ako ng kay tagal para sa himalang ito. At ngayon ay sinagot na ng Diyos ang aking panalangin. Ako ay umamin na nagkasala sa mga kaso ng pagkatake at nakulong ng 9 araw kasama ang Anger Management Council. Hindi ko hinayaang masaya ang mga araw na iyon. Kaya naman, naglaan ako ng oras upang basahin ang aking Biblia. Nagdarasal at sumulat ng mga liham sa mga taong nasaktan ko. Liham ng paghingi ng tawad. Nakuha ko ang pinakamatamis na sulat mula kay Joey. Sa bawat pahina nito ay humingi siya ng tawad. Nakatanggap din ako ng liham. Nagpapasalamat siya sa akin sa lahat ng mga taong kami ay may sesyon ng pagpapayo noong siya ay teenager pa lamang. Tiniyak niya hindi niya gusto ang lahat ng kilos na ginawa niya noong panahon yun. Sa kabila nito, ang mga oras na yun ay naging mahalaga sa kanya. Ito ay nagpapakita na may mga taong nagmamalasakit sa kanya. Na hindi ako sumuko sa kanya. Na hindi sumuko ang Diyos sa kanya. Ang huling liham na isinulat ko ay para sa aking ama. Pagkatapos ko mahanap ang address niya ay sinabi ko kung gaano ako nagalit sa kanya at humiling na patawarin ako. Sinabi ko rin sa kanya na mahal ko siya at gusto ko na siya makita muli. At ngayon ay pareho na kami nagdadasal ni Joey para kay Robert. Sa tuwing sinisindihan ko ang aking kandilang pampasko, ito ay nagpapaalala sa akin na si Jesus ang liwanag ng mundo. At sa tuwing titingin ako kay Joey, naaalala ko na gumagawa pa rin ng milagro ang Diyos sa puso ng mga tao. Ngayon, kumukuha ako ng mga classes sa Baptist Heritage Bible Hub. At nag-aaral ako sa ilalim ni Pastor Morgan upang maging isang tagapahid. Naglakbay ako sa isang madilim na daan upang makarating dito. Ngunit,
kahit na lumakad ako sa libis ng mga anino, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Sa Diyos, ang salita ay hindi nawawalan ng kabuluhan. At ang mga panalangin sa Kanya ay sinasagot. Ako ay nawalan ng pag-asa. Ngunit sinagot ng Diyos ang mga panalangin ng isang makadiyos na pastor at isang nagdarasal na ina. At ngayon, ang pag-asa ko ay si Jesus. Amen. My hope is built on mountains, that Jesus brought in righteousness. On Christ my solid rock I stand. All other ground is sinking sand. My hope is Jesus, the anchor of my soul, the ruler of this universe, the one who's in control. He saved me and He will keep me till the end, the rock of my salvation. On Christ I will depend. My hope is Jesus. My hope is Jesus. In darkness hides my Savior's face. I rest on His unchanging